magandang araw sa inyong lahat. Ito ay base lamang sa karanasan ko. Ito ay nangyari noong nandun ako sa tita at tita ko. Ako ay nagbakasyon doon ng 3 araw lang kasi hindi ko kayang nakakatakot na gabi. Tapos, gabi na nun, tulog na lahat ng tao sa bahay. Ako na lang ang gising dahil hindi ako makatulog sa mga kalubog sa taas. Maya maya, naisipan kong umakyat. Pero di ko kaya kasi iba talagang pakiramdam ko. Ang bigat, pero wala akong magawa. Kaya sinubukan ko umakyat. Nung pagkaakyat ko, bigla na lang tumigil ang kalabog. Sinilip ko ang isang kwarto, ngunit wala naman. Naglakad ako at doon biglang may nalaglag na salamin. At bigla akong nagulat. Sabi ko, tao ba dyan? Kung may tao dyan, lumus ka. Di ako natatakot sa'yo. Nung biglang, pagtingin ko sa bintana, may lalaking nakatayo. Para siyang halimo. Mabalbon na tao. Matangkad. May itim. Pagtingin ko, nakatingin siya sa akin. Pulang-pula yung mata niya. Bigla akong natakot at hindi makagalaw sa tinatayuan ko. Sabi ko, diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Tapos nung palapit na siya sa akin, bigla akong umatras. Sinarado ko yung pinto. At bigla akong natakot. Kumaripas ako ng takbo at bumaba. Sabi ko, Tito, kung may tao dun sa taas. Hindi ko kilala kung sino. Isa siyang para siyang aswang. Tingnan mo, Tito, bilisan mo. Umakit si Tito nun. Grabe, yung salita ko hindi na maayos. Sobrang kaba. Di ko alam kung bakit. Mahirap. Pero yun na yun. Umakit sila. Pero bigla na lang nawala yung aswang. Kinabukasan, sobrang trauma ko. Nakatulala ako. Di ko pa rin mahalaman kung ano yung nangyari kagabi. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. At umuwi ako. Nakinausap ni Tito sila mama. Nakisyo ganyan ganto. Tapos, hindi na ako naulit sa sobrang trauma ko.